ba kung anong ibig sabihin ng CHED Memorandum Order Number 20 Series of 2013? Alam mo ba kung anong adbentahe at disadbentahe nito? Tara, sabay-sabay nating alamin. Ano, tara, let's G! Let's G! Magandang araw mga kaedukasyon! Ako si Cyrel Zerosqueta at sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang mahalagang pagbabago sa ating sistema ng edukasyon, ang CHED Memorandum Order Number 20 Series of 2013 na pinamagatang General Education Curriculum, Holistic Understandings, Intellectual and Civic Competencies. Ito ay inilabas ng Commission on Higher Education noong Hunyo 28, 2013. Nakapaloob dito na ang mga minor subjects ay hindi na ituturo sa mga mag-aaral pagtugtong nila ng kolehiyo kapag naipatupad na ang K-12 Curriculum Program. Nilalayo ng memorandum na gawing globally competitive ang mga estudyante kung kaya't ang paraan na naisip nila ay tanggalin ang minor subject gaya ng Filipino upang mabigyan ng sapat na focus ang pagtuturo ng mga core subjects na tutulong sa kanila sa mahasa ang kanilang napiling kurso o karera. Tingnan nating lahat na sa bawat pagbabago ay may positibo at negatibong epekto nito. Kaya ngayon, alamin naman natin ang adbentahe at disadbentahe na kapaloob sa memorandum order na ito. Ang mga adbentahe nito ay kagaya na lamang ng una, mas pinadaling curriculum sa college. Dahil sa K-12 program, ang ilang basic subjects na dati nang tinuturo sa college ay inilipat na sa senior high school. Mas nakatuon ang college sa major subjects ng kurso, kaya mas madali ang specialization. Pangalawa, holistic education at multidisciplinary approach. Itinataguyod nito ang critical thinking, communication skills at civic responsibility sa lahat ng kurso. Mayroong subjects na interdisciplinary kaya mas malawak ang kaalaman ng mga estudyante. Pangatlo, mas maikli at mas focus na sa general education courses. Mula sa dating 63 units ng general education, ito ay binawasan na lamang sa 36 units, mas maraming oras para sa major subjects at electives na may kinalaman sa career path ng mga estudyante. Pang-apat, mas malawak na oportunidad sa trabaho. Dahil sa mas mataas na kalidad ng edukasyon, mas nagiging competitive ang graduates sa local at international job market. Mas maagang nakakatapos ng college at nakakapagtrabaho dahil wala nang kailangang ulitin na basic subjects. At ang panglima, international na pagsunod sa edukasyon standard. Nakahanay ito sa international education standards tulad ng ASEAN Qualifications Framework at Bologna process na nagpapadali sa student exchange programs at overseas job application. Ngayong alam din na ang mga adbentahe nito, dumako na tayo sa mga disadvantahe nito. Una, dagdag gastos sa senior high school. Pangalawa, mas kaunting general education subjects sa college. Pangatlo, pagbabago sa curriculum ng kolehiyo at paghahanda ng faculty. Pang-apat, adjustment period para sa mga paaralan at estudyante at ganun din sa mga magulang. At ang panglima ay epekto sa mga working students at non-traditional learners. Ilan lamang yan ang maganda at hindi magandang epekto ng pagbabagong ito sa sistema ng edukasyon. Kaya ikaw, anong opinion mo? Let me know. I-comment mo na yan. Kaya kung nagustuhan mo ang vlog na ito, don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang usapang edukasyon. Hanggang sa muli mga kaedukasyon, paalam!